Mazda na ibaba ang pamasahe sa jeep. Pero dapat daw bumaba sa 45 piso kada litro ang presyo ng diesel. Kami lalaking kausap, once na bumaba ang presyo sa 45, 8 po ang pamasahe natin. Nakaambang tumaas ngayong buwan ang generation charge ng Meralco. Ayon kay Lawrence Fernandez, ang Utility Economics Head ng Meralco, bumaba ang supply ng kuryente mula sa planta ng Quezon Power Philippines, habang tumaas naman ang presyuhan sa Wholesale Electricity Spot Market o WESCEM. Pinag-aaralan pa ng Meralco kung magkano ang dagdag singil. Paalala ng Meralco sa publiko, maging matipid sa kuryente dahil karaniwang tumataas daw ang konsumo tuwing tag-init. Naku mga kapuso, malapit na pong manganak ang tinaguriang hero dog na si Kabang. Dinala na si Kabang ng kanyang tagapag-alaga sa Zamboanga City Town para doon tulungang manganak. Ayon sa veterinaryo, posibleng manganak si Kabang anumang oras. Noong nakaraang linggo, sumailalim si Kabang sa ultrasound para tingnan ang lagay ng kanyang mga supling. Sumikat si Kabang matapos iligtas ang 2 bata mula sa humaharurot na motorsiklo. Sa kasamaang palad, napingas ang kanyang mukha matapos tumama sa umaandar na gulo. Nagagandahang beach na puti ang buhangin, tampok na tourist destination sa Glan sa Sarangani Province. Iba't ibang activities din ang pwedeng gawin habang nagbabakasyon sa lugar. Bukod sa swimming at sunbathing, pwedeng mag-boat ride sakay ng bangka o kaya ng isang speedboat. Pwede rin daw mag-dolphin watching sa gitna ng dagat. At pagdating naman ng oras ng kainan, dapat daw subukang mag-picnic sa loob ng floating cottage. Busog na sa katakam-takam na pagkain, busog ka rin sa magandang tanawin ng dagat. Gaganapin po sa Glan ang taunang Beach Festival sa April 19. Dating Massachusetts Governor Mitt Romney posibleng makalaban ni US President Barack Obama sa pagkapangulo sa darating na Nobyembre. Ito'y matapos umatras ang dating US Senator na si Rick Santorum sa kampanya para maging kandidato ng Republican Party. Hindi naman malinaw kung i-endorso ni Santorum si Romney sa pagkapangulo. Bukod kay Romney, meron pang 2 Republican candidates, pero pareho silang nauungusan ni Romney pagdating sa opinion polls. Romney campaigned there earlier. Angelina Jolie gaganap daw bilang kontrabida sa bagong movie version ng Sleeping Beauty. Ayon sa report ng Hollywood TV, si Angelina ang napipisil ng Disney para sa role ng evil enchantress sa Sleeping Beauty. Action-packed daw ang binubuong pelikula na may pamagat na Maleficent. Nakatakdang ilabas ng Walt Disney Studios ang pelikula sa March 14, 2014. Ide-direct daw ang movie ni Robert Stromberg, ang production designer sa likod ng Avatar at Alice in Wonderland. Kwento ng buhay ng NBA legends na sina Magic Johnson at Larry Bird tampok sa isang Broadway play sa New York. Hindi nga raw makapaniwala si Magic na may pagsasadula na ngayon ng kanyang buhay bilang hardcourt player noong 80s. Tampok sa Broadway play ang basketball rivalry sa pagitan ni Magic Johnson ng Los Angeles Lakers at Larry Bird ng Boston Celtics. Pinamagatan itong Magic Bird. Sa kabila raw ng kanilang naging tagisan sa hardcourt, na natiling magkaibigan ng dalawa. Pareho nga raw silang nakikipagtulungan sa mga producer ng Broadway play para tiyaking makatotohanan ang lalabas sa mga eksena. I'll be back with more of our morning chikahan, so stay tuned. Igan? Salamat Luan. Nanatiling #1 TV station ng GMA Network sa buong bansa. Nagtala rin ang Kapuso Network na mahigit 13 bilyong pisong consolidated revenues doong nakaraang taon. Narito ang report ni Jam Sisante. And when you look at our lead over ABS, sa kabila ng financial crisis sa Europe, problema sa ekonomiya sa US at pagbawas ng advertising budget ng malalaking multinationals, umabot sa 13.083 billion pesos ang benta ng GMA Network noong nakaraang taon. Kaya naman, inanunsyo ng mga opisyal ng GMA na halos 2 bilyong piso ang ilalabas na cash dividends sa mga stockholders o 40 centavos kada share. Ibibigay ito sa May 9. Inaasahan ng GMA na mas lalaki pa ang kita nito ngayong taon. The advocacies are expected to start
towards the latter part of the year. But even with that aside, the growth in or expected growth in our regular trade accounts is already manifesting itself. So this will definitely be a better year than last year. At nananatili pa ring number 1 ang GMA Network. Ito pa rin ang pinaka-pinanonood na TV station sa buong bansa. Noong 2011, nagtala ang GMA Network ng household share na 34.2%, lamang ng 3.1 points kumpara sa ABS-CBN at lamang ng 18.6 points kumpara sa TV5. Ito ay ayon sa Nielsen Philippines TV Audience Measurement, ang mas pinagkakatiwalaang ratings agency sa bansa. Number 1 din ang news channel ng GMA, ang GMA News TV. It found leadership already very, very early, no, in its niche. In fact, GMA News TV led among all the news channels in a matter of months from its launch. The first months of 2012, there is a significant growth already in the revenues of News TV. So we're very, very encouraged about the channel, definitely. More and more advertisers, because they've already seen the product offering of News TV, have found it to be a viable alternative to the traditional entertainment drama programs. Nang tanungin naman sa GMA Network President and COO Gilberto Duavit Jr. tungkol sa napapabalitang balak ng negosyanteng si Manny V. Pangilinan na bilhin ng GMA, sagot niya. Presently, we are not in any negotiations with the PLDT group. The network is not being offered to interested parties, but that is not to say that it may not be sold depending on the offer price. Para sa unang balita, Jamsi Sante reporting. At ang hirit namin mamaya, bodega at ilang concrete barrier, inararo ng isang truck sa Ortigas. At mga transgender contestant papayagan ng sumali sa Miss Universe Beauty Pageant simula sa susunod na taon. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya.